patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa naging sunog sa isang warehouse ng mga gulong sa Barangay Alibago, City of Ilagan na nagdulot ng tinatayang 4.5 million pesos na halaga ng pinsala. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay City Fire Marshal Chief Inspector Amy Carino na natanggap ng kanilang himpilan ang fire call bandang 6 o bandang alas 6 ng gabi noong ika-16 ng Hulyo. Agad namang rumisponde ang 3 fire truck at isang ambulansya mula sa City of Ilagan Fire Station. Nauna ring nakarating ang fire truck ng Isabela Provincial Fire Office na nakatalaga sa Barangay Alibago dahil mas malapit ito sa lugar ng insidente. Ayon pa kay City Fire Marshal, kinakailangan magsagawa ng forcible entry ang mga bumbero dahil nakakandado ang warehouse. Sa pagpasok ng mga responder ay makapal na usok at malaki na ang apoy sa loob ng gusali. Anya, nahirapan din ang mga bumbero sa pagpasok ng iba pang fire truck dahil sa malaking container van na nakaharang sa pasukan ng warehouse. Natuklasan din ang laman ng gusali ay mga stockpile ng iba't ibang laki ng mga gulong, dahilan upang mabilis na kumalat ang apoy. Dahil sa lawak ng sunog, agad na nagdeklara ang BFP ng second alarm upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa operasyon. Rumisponde rin ang mga fire station mula sa Gamu, Burgos, Nagilian at Reyna Mercedes, gayon din ang mga volunteer firefighters ng City of Ilagan. Sa isinagawang paunang investigasyon, sinabi ni City Fire Marshal Carino na nakakita sila ng pinch wire sa loob ng warehouse na isa sa mga tinitingnang posibleng pinagmulan ng sunog. Gayunman, nilinaw niyang hindi pa ito ang pinal na sanhi dahil nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon. Batay sa pahayag ng may-ari ng warehouse, tinatayang umaabot sa 4.5 million pesos ang halaga ng napinsalang ari-arian. Kabilang ang mismong gusali at ang mga gulong na tuluyan ng nasunog at hindi na mapapakinabangan. Kinilala ang may-ari ng warehouse na si Ginoong Edilberto Lim at ang negosyo naman ay LP Tyrex, habang ang nasunog na istruktura ay pagmamay-ari ng 118 Trading Corporation. Ayon pa kay City Fire Marshal Carino, ito na ang pinakamalaking structural fire na naitala sa City of Ilagan ngayong 2026. Samantala, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente, kabilang ang mga bumbero, iba pang responders at mga empleyado ng warehouse dahil wala umanong tao sa loob ng gusali nang sumiklab ang apoy. Muling pinaalalahanan ng BFP ang publiko na manatiling kalmado sa oras ng sunog, agad na lumikas kung kinakailangan at makipag-ugnayan kaagad sa pinakamalapit na himpilan ng BFP, pulisya, barangay o tumawag sa 911 upang mabilis na makaresponde ang mga otoridad.